So, sobrang lumamang 100. Lumamang ho ang consortium ni Ayala at saka ni Metro Pacific ng 103,800 po. Hindi naman kaya nagkasilitan. Hindi na natin alam ho yun sa kanila. Kasi nung nag-submit sila ng kanilang technical at saka financial bid, sabay-sabay nilang sinubmit yan sa DOTC. Tapos ang una kong binuksan na envelope ay yung technical proposal. Nung pumasa po sila, saka lang ho binuksan yung kanilang financial bid. In other words, binigyan po sila ng kumpletong dokumento ng naturang bidding. Ay, yung template po, kung saan nila ilalagay yung mga bids nila, pare-pareho ho yun na binigay sa lahat ng mga bidders. At sila ho ang nag-encode or nag-input ng kanilang mga bids. Totoo po ba yung allegation dito sa SM na sinasabi na sila raw ay nag-aalok ng cash payment, hindi tulad daw ng kanilang nakalaban na Ayala at Metro Pacific na gagawing hulugan ng pagbabayad sa gobyerno? Sa pagkakakita ko ho ng mga bids nila at saka ho nung binuksan at saka nung in-evaluate yung mga bids nila, pareho pong amortized yung bayad nila sa gobyerno sa paggawa at saka sa pag-maintain noong AFCS. Pareho pong quarterly payments over a period of 10 years. Ngayon po, yung sa transaction fee naman, doon lumamang ang Ayala. Ang SM po, hindi ho naglagay ng bayad sa gobyerno with respect to the transaction fee. Si Ayala po, nagbigay po siya ng bayad sa gobyerno on the 7th or 8th year. Parang for every transaction, mayroon hong babayaran sila na 1 peso and 8 cents. Pero doon, tama naman ho yung sinasabi ng SM, doon ho sa naunang component, mas mataas po yung, mas mataas ng konti yung bid nila sa Ayala. Pero ang rules po natin is i-add natin yung availability payments at saka yung transaction fee payments. Tapos po, kukunin po natin yung value noong mga future payments na yun sa value po ngayon. Kumbaga parang package bid nila. Opo. Dalawa ho yun, dalawang components at saka sabay mo silang i-evaluate. Ina-add natin yun at saka pagka in-add yun, kukunin yung value niya ngayon, lumalabas na yung kay SM po is 1.088, yung kay Ayala naman po is 1.088, 103,000. Alam mo ninyo, kapag ganyan mga business giants ang nagtatalo-talo talaga medyo mapapaangat tayo ng konti, ano? Oo nga po. Pero karapatan naman po ng SM na klaruhin kung na mag-file ng motion of reconsideration. Pero Attorney Kalinaw, ano po ba ang... Ay, hindi po ako lawyers, ma'am. Okay. Akala namin abogado. Kasat na lang po. Miss Cosette, ano ba ang magiging proseso nito? Halimbawa, magiging iisa na lang yung gagamitin na ticket. Yun yung natin dito, hindi ba yung objective ng DOTC? Oo, isa na lang yung gagamitin nating parang electronic card para sumakay ng LRT Line 1, Line 2, at saka yung MRT 3. Parang Hong Kong na MTR, isa lang yung ticket na ginagamit usually. Yes, ma'am. Tama po yun. Pero ito mukhang hindi sa swipe. Mukhang itatapat mo na lang ito. Merong RFID, ano po? Tama ho. Hindi na siya swipe, parang contactless na siya. Nasa loob ng bag mo at malapit doon sa side ng bag, pwede mong ilagay na lang yung bag mo doon, mag-open na. Pwede itatapat lang, gano'n? Parang yung mga bagong sistema sa credit card ngayon, Miss Cosette? Hindi na nila pinaswipe yun. Pero, parang hindi ko alam yung about the credit card. Sabagay, nabanggit mo yung credit card. Mukhang meron din mga business opportunities dito pa sa naturang sistema, malaki po. Yan ho yung ino-open natin yung electronic payment system. So, yung cards na gagamitin for the LRT Line 1, Line 2, and Line 3, pwede natin gamitin yan. Ang DOTC, pinaplano nila na i-expand yan hanggang sa mga bus, at saka sa iba pang mga modes of transport. Yung nanalo naman ng private proponent nito, pwede rin nilang gamitin yan sa ibang business nila, like sa mga tindahan, sa mga sinihan, At halimbawa, naubos lang ang load, magpapareload, pwede na. Yes, tama po yan. Paano ang sistema nung pagpapareload natin, Miss Cosette? Halimbawa, yung ticket ko is worth 500 pesos.
paano ang sistema doon. Halimbawa, single, na tayo, gagamitin sa MRT at LRT. Meron ho yung, inaayos pa ho yung mga rules kasi ang proseso natin is yung private proponent, magtatayo yan ng scheme provider kasi itatayo na ho nila yung tinatawag nating program. Pero katulad po sa ibang bansa, like for example, kung meron, for example, 500 pesos ang gusto natin i-load, so mapupunta yun sa card, parang debit card yan. Tapos every time na gagamitin mo yung MRT, LRT, mababawasan. Tapos kung bibili ka sa mga convenience store, mababawasan yon. And then pwede rin ho nilang i-reload yon, hindi lang doon sa MRT, pati na rin doon sa mga kung saan ilalagay na private proponent yung reloading facility. Mukhang malaking negosyo din para doon sa malaking potential ng negosyo na to. Ngayon po, doon sa kontrata na ginawa ng gobyerno, binibigyan naman natin yung ibang mga card issuers, ang tawag natin, ng pagkakataon na isama yung kanilang mga electronic cards on the 6th year. Bibigyan lang po natin ng 5 years na pagkakataon yung private proponent para i-build ang business at saka mabawi naman nila yung igagastusin nila sa pagpapatayo nitong automatic fare collection system. So, kumbaga parang meron silang term, Opo, meron silang parang 5 years na sila lang mag-issue ng cards. On the 6th year, i-open yun sa iba pang mga card issuers. So, yung mga katulad po ng Kuset, i-rebid ulit pagkatapos ng 5 years, gano'n? Ay, hindi i-rebid yun. Kung hindi, for example, kung di ba ngayon, kung na-award na to sa Ayala at Metro Pacific, so mag-issue sila ng mga cards for the first 5 years, sila lang ang pwedeng mag-issue ng cards para pwedeng gamitin sa LRT, MRT, at saka sa LRT2. Ngayon, on the 6th year, for example, merong isa pang merong isa pang card issuer, ayoko nang gamitin, meron pang iba na meron na silang ganyang sistema, pwede sila ngayong mag-apply sa DOTC through the AFCS operator na pwede na rin gamitin yung mga cards nila doon sa transport system natin. Mukhang high-tech na yung ticketing ng MRT at LRT. Oo, gagaan mo rin ba ang servisyo? Hindi na ba titirik ang mga biyahe ng MRT at LRT na laging na-encounter ng marami natin mga commuters? Yung isa-solve natin dito is yung mahabang pila sa pagbili ng mga tickets. Yun ang masasolve natin. So, iikli ngayon mawawalan ng pila dahil magkakaroon tayo, mas bibilis ang pagpasok ng mga tao, kasabay ito sa iba pang programa ng DOTC, which is magdaros ng mga coaches, at saka para rin ho i-PPP at i-allow ang private sector na magkakun naman ng mga train. So, kasama po yun sa mga maraming programa ng DOTC para gumaan ang buhay ng mga tao ho dito. Kaya lang, ang pangamba naman ng ating mga kababayan, kapag ganyan nagre-reklamo, madidelay ng gusto yung implementation ng project. Sana naman huwag, pero ang sistema ho natin ngayon is for as long as hindi ho nag-i-issue ng temporary restraining order yung Supreme Court, tuloy-tuloy po ang proseso natin sa pag-award, pagpirmahan at pag-ayos ng system. Bakit hihintayin pa natin? Wala po bang effort ang ginagawa ang DOTC o sa gano'n kahit paano ma-appease yung losing bidder at para lang malinawan maunawaan nila ang dapat maunawaan at hindi na magkaroon ng ganyang problema na makapagpapadelay sa project sapagkat for all mukhang legacy project ito ng Pangulo. Actually, ang sa pagkakaalam po at saka nakita ko rin po yung mga papeles, ang DOTC po, sinagot yung lahat ng mga issues na ni-raise na po dati-dati pa ng S Group. Pero alam mo, Miss Kalinaw, ang sinasabi nga nung ating mga nakikinig din, maganda yung sistema na yan para bumilis yung pila. Pero this will cost additional sa fare hike natin. Magkano ba yan? So, ipapasa natin sa mga commuters ang dagdag. Katulad na nga lang sinabi ko kanina, instead nga po na tayo ang magbabayad doon sa private ang nangyari ngayon, sila yung magbabayad sa atin. So, wala po itong impact sa fare ng mga gumagamit po ng mga LRT at saka MRT. Kung ito, Kuset, public-private partnership?
Yes, sir. Public-private partnership, part ho ito ng mga public-private partnership projects ng DOTC. What about yung pag-acquire ng additional wagons para dito sa MRT? Public-private partnership din po ba ito? Hindi po. Ano po yun? Regular po yun na programa po ng DOTC. Kayo po sa public-private partnership o sa DOTC? Sa PPP po. PPP. Ako. Kaya ang PPP project dito sa MRT, ito lamang ticketing system. Meron din sila yung Mactan International Airport na naghihintay na rin po na i-award doon sa bid, sa nanalo. Meron din po silang ongoing yung LRT Line 1 extension at saka yung pong yung operation and maintenance din po ng existing LRT Line 1. Pagka ganito mga proyekto, halimbawa under ito ng DOTC, paano po ang papel dito ng PPP? Ang PPP Center po, ito po yung central agency na tumutulong sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na gawin o ipatupad yung kanila pong mga PPP projects. So not only DOTC? Not only for DOTC, but also for other agencies. Marami tayo. Tinutulungan po namin sila in the project preparation at saka sa bid management po. Ms. Cosette, marami na ikinig din sa atin sa abroad, si Raul Orod Raluacan, isa sa mga listeners ng DCRH. Bakit hindi daw natin itap them? Agayahin yung sa Singapore. Gamit yung credit card, connected sa MRT, wala daw silang problema sa pag-top up ng load. Actually, yun ho ang isa sa mga pwedeng gawin ng private proponent. Isa ho iyan sa mga business plans nila. Okay. At yung card, pwede rin gamitin, bumili ng ilang mga items, na madadaanan nila doon sa may area ng MRT at LRT? Tama po. Pwede ho po. Isa ho yun sa mga business opportunities po ng ASCM. What about doon sa ground transportation po? Pwede rin po bang gamitin yan? Halimbawa, doon sa mga parallel transportation, halimbawa, yung mga bus. Ayun ho, kasama po yun. Ang plano ho ng DOTC, isasama ho nila yung mga bus, yung mga taxi, at saka iba pa pong publikong mga sasakyan. Talagang high-tech na tayo, no? Papunta na po doon. Sana naman magtuloy-tuloy. Pero tulad ng dati, high-tech sana ang serbisyo. Oo, ma-improve ng todo. Opo, yan po ang aim ho natin. Okay, Ms. Cosette, maraming salamat po. Salamat. Okay, maraming salamat din po. Thank you. Ang kaibigan, si Ms. Cosette Canilao ng Public-Private Partnership Center. Oras,